Mga buto-buto? No problem. No tapon. Dahil lahat may paggagamitan. Sagad hanggang buto. Ang masarap na chicken feet na puro buto, pampakinis din daw ng mukha. Paano yan? Kulang yung budget niya. Ito medyo ano pa, marami pang lilinisin. Parang gusto pa niyang tumakbo. Aparador at muebles na may buto ng kalabaw. Milyon ang halaga? O yan na, diamond. Diamond! Last one. Buto ng ahas, ginagawang agimat. Positibong may aswang dito at kumukulo na siya, umiinit na yung bote. Pantaboy daw sa aswang. I wonder, paano pinapakinabangan ni Juan ang mga buto? Ang street food na swak sa panlasa nating mga Pinoy? Crunch dito. Crunch doon. Ang chicken feet o mas kilala ni Juan bilang Adidas. Mga suki, bumili na kayo. Meron kaming hotdog, laman, at paa ng manok o Adidas. Ang popular na kwento, hinangura ang putahing ito sa logo ng isang brand ng sapatos na may 3 linya. Ang paaraw kasi ng manok may 3 ring daliri. Pampulutan, pang-ulam at siyempre pang-merienda. Ito yung pinakuluan sa kahoy. Pero may ilan na tulad ko, struggle is real ang pagkain ng chicken feet dahil sa dami ng buto. Pero no problem. Sagot na raw yan ng ka-wonder nating si Yula. Pagpatak ng hapon, diretso ng palengke si Yula para bumili ng chicken feet. Kakasimula pa lang ni Yula sa pagnanegosyo ng chicken feet. Pero ang kita niya raw rito talagang sumisipa pataas. Naisipan ko siya kasi pang dagdag income, then gusto ko siya eh. Starting ko pong puhunan is 500. Tapos, nung nabenta po siya, nakabenta ako ng 900. Bali, tumubo pa ako ng 400. Ang kanyang pambato na recipe, crispy chicken feet, na pwedeng kainin pati ang buto. Una po ako nakatikim ng chicken feet is, bata pa po ako eh. Adobo po siya. Naluto po ng mama ko. Sinubukan ko po yung iba't ibang way ng pagluluto kung paano ko siya mapapalambot ng gusto. Nagawan ko po siya ng paraan na lumambot po siya. Ma'am Susan, naubos na po ang crispy chicken feet. Kailangan po natin ng paa ng manok. Paano ba yan? Kaya naman ngayong gabi, titikman natin ang ipinagmamalaking crispy chicken feet ni Yula. Mukhang masusubok ang buto-buto ko sa paghahanap ng chicken feet. Pero hindi kita uurungan dahil to the rescue rin ang ka-wonder nating si Mary Joy, na isang kontesera sa mga beauty pageants at ang sikreto raw sa maganda niyang kutis, chicken feet! Isa sa sikretong kinakain ko before ako sumabak ng pageant ay ang pagkain ng chicken feet. Dahil isa ito sa nakakatulong sa akin para magkaroon ng collagen since every year ay nababawasan ng collagen sa ating katawan. Ang chicken feet or yung pinakapaan ng manok are very nutritious and they are a very good source of collagen, no, that could help our bone health, skin, and joints. Si Mary Joy kumaripas agad para samahan akong mamalengke. Ayan, mga ka-wonder, andito kami ngayon sa Kamuning Market ni MJ. Makain ng chicken feet. Yes po. Malakas. Malakas. It always depends. Talaga? Sa hayop. Kita nyo naman, oh.
Itong gandang yan, chicken feet, ang isa sa mga sikreto para magkaroon ng magandang putis. Okay, so ito na, MJ. Pili ka na. 150 lang, tig 150. Ali ka na. Ito maganda-ganda itong chicken feet, mataba-taba. Mataba-taba yung chicken feet, maraming gawlan dyan yan, no? MJ, bili ka na 1 kilo. Gusto niyo kunin niyo na lahat? Sa 150 yan. Hindi ma'am, sa 130 na lang. Sa magkano lang yan? 210, kulang pa. Paano yan? Kulang yung budget niya. 150 lang ang budget. 150 lang. Ayan. Ito medyo ano pa, marami pang lilinisin. Parang gusto pa niyang tumakbo. Magkano po kilo nito? 150 po. 150 din? 40 na lang. Sige. Eh kasi naman may kuko pa, may Lilinisan ko po ilang kilo. 1 kilo po. Sige po. Alagang 150. Halagang 150. Alam mo, dapat may dagdag kami. Ay, magdagdag Kasi kasama kami sa paglilinis eh. Ito 1 kilo to 150. Ay, sobra po, ma'am. Chicken feet, check. Okay na. Tara nang ihatid to kay Yula para lutuin. Kasama natin si Yula, papakita niya sa atin kung paano yung pagluluto niya ng chicken feet na pati buto pwedeng kainin. Pwedeng nguyain. Yes po, ma'am. Ganon. O Opo. sige, eto na. Para sa crispy chicken feet, una muna natin itong linisan at hugasan. May mga part ng manok, yung parang yung medyo matigas. So, napapalambot yun? Apo. Pati po yung buto. Ito po kasi yung pinakamatigas na part niya. yan. Lumalambot din po siya. Sige. Tingnan natin kung gaano kalambot itong manok na ito. Oo. So, walang tapong buto to, ha? Wala po. Pagkatapos pakukuluan ang paa ng manok, bawang, sibuyas, paminta at laurel sa loob ng 2 oras. Para maging crispy ang chicken feet, i-coat ito sa harina na may asin at paminta. Saka ipiprito. Nabebenta raw ni Yula ito sa halagang 10 pesos per piraso. Pagkatapos ng mahaba-habang palambutan at palutungan, handa na ang ating crispy chicken feet. Halika, MJ. Okay, ito na yung luto ni Yula na crispy chicken feet. Walang tapon. Pati kaibuturan ng kanyang buto. Kahit pa maitim ang kanyang budhi. Kung? Ano? Anong Parang wala na siyang buto. Wala? Bakit? Nasa yung buto? No, parang pagkagat niyo po, puro laman na lang malalasahan niyo. Nasa yung buto? Yung buto parang display niyo lang siya. Nasa yung buto? Wala na, nakain ko na po. Nakain mo na nga. Nakalasa-lasa nga yung collagen. Para kang kumakain ng... Alam mo yung malutong, yun yung buto. Pwede mo naman lunukin. Pero kung medyo tingin babara sa lamungan, pwede mo ding ilba. Yan. Pero totoo, malambot. Buto ng ahas, di umano, pwedeng gawing anting-anting na nakatataboy daw ng aswang. Positibong may aswang dito at kumukulo na siya, umiinit na yung bote. Sa probinsya ng Laguna, nakilala namin ang ka-wonder nating si Glory na mas kilala raw sa lugar sa tawag na aswang. Pero hindi raw siya literal na aswang ha, kung hindi, siya raw ang gumagawa ng mga anting-anting na panakot sa mga aswang. Ito ay may kasabay na konsagrasyon, pambuhay sa agimat, at dalangin o dasal upang maging kaligtasan ng taong magsusuot nito. Takot ang aswang dyan. Siyempre ahas yan eh. Meron niyang tinatawag na kamandag. Yan ay magtatago sa mga buntis na merong ginagamit na buto ng ahas. Siyempre iba yung maaamoy nila. Instead na yung mga bata sa tiyan, ang maaamoy nila yung suot na tunay na buto ng ahas. 8 taong gulang pa lang daw si Glory nang matutuhan niya ang paggawa ng mga anting-anting mula sa kanyang mga ninuno na nooy mga manggagamot. Gumagawa na talaga sila ng mga agimat. So, nakasanayan naming tingnan kung paano gawin ang mga bracelet, ang mga kwintas, at ipasuot sa mga bata bilang pangontra sa usog sa balis. At hanggang sa nakasanayan ko ng gumawa ng mga mula sa mga buto ng hayop, katulad ng ahas.
Pero paglilinaw ni Glory, ang buto na ito mula sa mga patay na ahas na nakikita sa kagubatan. Ngayon po, susubukan nating maghanap ng mga buto ng ahas mula sa mga bato-bato rito, sa mga daungan ng mga tubig, daluyan ng tubig, upang makita natin na dito namatay yung ahas, naging bato, ginagawang kwintas. May patay na ahas! Dendrelapis luzonensis o talbos-tubo ang tawag sa ahas na nakita ni Glory. Naninirahan ito sa mga kabundukan gaya ng Mount Banahaw. Maaring ito ay sinalakay ng mga manok at nakatakas o nakagat ng aso sa daan, yung mga asong gubat. So kami ay papatuyuin siya at bawat buto ay itatali upang maging kwintas. Ang ginawang kwintas ni Glory, di umano, gagamiting panakot sa aswang. Mga ka-wonder, tayo ay pupunta sa kagubatan. Dito sa kagubatan na to, ito ay napapabalitang puntahan ng mga aswang. Sa pagtataboy ng aswang, maliban sa dasal, dala ni Glory ang buntot pagi na magsisilbing panlaban dito at langis na naglalaman ng buto ng ahas. Ito ay abandonadong bahay sa paligid na to at kuminsan ay dito nakikita ang mga pumapasyal o dumadapong aswang. So ngayon, ito'y umapaw na, ito'y nakasilyado at nakapermanenteng nakasara. Pero di inaasahang kumulo ang langis na may buto ng ahas. So positibong may aswang dito at kumukulo na siya, umiinit na yung bote at umalpas na rin ng langis. May aswang sa paligid at kung sila'y aatake, sila'y malalatayan talaga. Sa buntot pagi, pag sila'y nalatayan, sila'y lumalayo na at hindi na nagpaparamdam. Sa matagumpay na paghahanap ng aswang, minabuti ni Glory na tapusin ito sa isang dasal para hindi magambala ang mga nilalang. Hindi man nakikita ng ating mga mata ang mga ganitong paniniwala, kinalakihan ng ilang Pilipino tulad ni Glory. Sa Iloilo, ang buto ng ahas pantaboy daw ng malas. Ang ka-wonder nating si Sed at Brandon, mga patunay na nakatatanggal malas daw ito. Una po, yung sa buto ng ahas, stress reliever siya. And then, good for business. Ang kanilang anting-anting dinadayo rin daw. Yung unang bumibili sa yung mga kadalasan bumibili yung mga turista. Tapos yung iba yung dito lang sa lugar namin, yung iba mga dayo rin. Ilan sa kanilang mga suki, binabalik-balikan ang butong ito. Naging epekto po nito ay mas malapit ka sa pera at saka pampataboy po ng mga masasamang espiritu, masasamang elemento. Ramdam ko po ito kasi madalas ko na po ito ginagamit. Maganda at saka hindi ako nakaramdam ng sakit ng katawan. At saka magaan yung lumakad ako at saka kung saan ako punta, mayroon akong proteksyon. Maliban sa pantaboy malas, kapag suot mo nga raw ito di umano, wala ka raw mararamdamang kahit na ano. Ito ang aming pagtaga sa aming magiging member sa pagpasok dito. Babala, huwag pong gayahin. Bawal ito sa bata. Pero paglilinaw ng eksperto dahil sa taglay na elasticity o kunat ng balat, tamang teknik at puwersa kung kaya't hindi agad-agad nasusugat ang balat ng tao. Maaring ito ay makakapagligtas sa kanila. Ay ilan lang ang mga taong may ganitong pangkaraniwang kapangyarihan. Pero hindi natin ina-advise na lahat ay dapat sumunod sa ganito dahil hindi naman tumatalab ito sa lahat ng mga tao.
Abangan sa pagbabalik ng I Wonder. Ang mga muebles na ito hindi raw bumababa sa 100,000 pesos ang presyo. Ang sikreto, nasa buto. O yan na, diamond. Diamond! Sabi nga sa kasabihan, keep your skeleton in the closet. Pero ang kwento sa mga muebles na ito, kailangan ibunyag. Ang mga muebles daw kasi na ito, nagkakahalaga ng daan-daang libo nang dahil lang sa buto. Ang tea cart na ito, 30,000 pesos. Ang table set na ito, 220,000 pesos. At ang dining table na ito, aabot lang naman ang halaga sa higit kalahating milyon. Halos 10 dekada na raw pinangangalagaan ng angkan ng ka-wonder nating si Ernesto ang mga muebles na ito sa ancestral house sa Bulacan. Ang mga ito raw kasi labis na pinakinang ang kanilang pamumuhay. Ang furniture po na nagkakahalaga ng milyon, yung pong mga antique na altar table. Pero pagka yung mga reproduction, 50,000 to 150,000. Depende sa design ng altar table. Pag nara, meron 300,000. Ang kanilang yumaong lolo Silvestre ang siyang pinaniniwala ang nagpasimula ng sining na ito sa Baliwag. At para mas madisenyuhan, naisipan daw nilang palamutian ito gamit ang tadyang ng kalabaw. Dito po sa Pilipinas, ang malaking buto na nakukuhanan natin at madalas na nakukuhanan natin ang buto na legal, yung buto po ng kalabaw, yung tadyang po. Nakukuha po namin yan sa mga slaughterhouse ng kalabaw. Pag-iimbute o pag-inlay ang tawag sa sining na ito. Ang alpahol o mga puting disenyo na ito, kakaibang buto nga raw dahil hindi naluluma at rumurupok. Lalo kung ilalagay sa mga muebles. Kaya si Ernesto, pinagpapatuloy ang kultural at masining na kabuhayang ito. Sa katunayan, regular silang naiimbitahan sa mga cultural trade fair. Pero pagmamalaki ni Ernesto, isa raw sa nasa sandalan ng kanilang kabuhayan, ang 60 taong gulang na si Philip. Ito po kasi yung pag-iimbute, bihira lang po ang nakakaalam. Kasi po, ito, minana ko pa sa aking magulang. Ngayon, produkto ng Pilipinas kasi ito, parang nawawala na, binubuhay lang namin. Ito po kasi napalitan yung mga furniture po natin, napalitan na ng mga plastic or kawayan. 14 anyos nang magsimulang mag-imbute si Philip sa Baliwag. Kahit kasalukuyan na siyang naninirahan sa Pampanga, ipinagpapatuloy niya ang pag-imbute. Dahil kulang na raw sa bilang ng mga daliri ang gumagawa nito sa ngayon. Ayon sa curator ng Museo ng Baliwag, marami kaming iba't ibang programa at estratehiya para siguraduhin na hindi mamatay ang traditional art ng pag-iimbute. At the same time, yung mga mayroong mga imbute. Buwanan, ang kinikita ko sa pag-iimbute, pag-iinday, 16,000. Halimbawa, gagawa tayo ng isang altar table o silya. Yun muna, ginuguhit, lalagyan ko muna ng pattern. Ngayon, pagkatapos po niya, huhukayan ko na, ilalagay ko na yung hilas na diretso. Ito po yung bahagi ng ribs ng kalabaw. Ginagamit ko dahil yun po ang may part na malalapad. Ang buto ng kalabaw, swertihan lang daw makuha sa palengke. Kaya si Philip, nag-iimbak na nito. Ito ng ating bakat kalabaw na talagang yan po ang aking pinagkakakitaan. Sariling gawa lang ni Philip ang makina sa paggawa ng alpahol. Ang mga buto ng kalabaw, isa-isang idadaan sa tabasan at paninipisin ng 4 na beses. Paalala ni Philip, kailangang iisa ang sukat para hindi masayang ang buto. Kapag manipis na, lipat naman sa paghuhugis. Mano-manong ihuhulma at lalagariin sa pattern na kahoy ang buto. Ang pattern na sariling gawa niya rin. Ang espesyal na disenyo, ginagamitan na ng makina. Pero ang mano-manong tutungkabin pa rin.
Ang alcohol o hugis diamante ang pinakaginagamit sa pag-iimbute. May katagalan man ang proseso, ang ganda raw nito sagad sa buto. Pinaniniwala ang 1940s nang isilang ang sining ng pag-iimbute sa Baliwag. Kung babalikan kasi natin yung kasaysayan, makikita mo yung mga mebles na may imbute dun sa mga bahay na malalaki, mga mayayaman. Ayun, kaya naging status symbol siya. Sinisikap din ng pamahalaan ng Baliwag na ipreserba ang ilang muebles sa kanilang museo at patuloy buhayin ang pag-iimbute sa kanilang probinsya. Susunod sa I Wonder, si Empoy susubukan ang pag-iimbute. Dahil kapwa Bulakenyo, si Empoy susubukan din ang pag-iimbute. Kayanin mo naman kaya ito, Empoy? Tatay, balita ko nag-iimbuti daw po kayo. Oo. May problema rin sa ano. Eh, ito po papagawa ko po sana ito eh. Kung ano po yung maayos dyan, ayusin na po natin. Ito po, lagyan mo na sa ng guhit. Yes po. Madali lang po bang matuto niyan? Madali lang. Yun, no? Hindi mo na dinurulit, tatay, ah. Matapos guhitan, ibabao ng pananda sa linya. Tay, kaya ko po ba yan? Kaya. Oh, sige, ako po. Pero nga po ng luya. Tsaka, ano to? Maso. Para si Thor, no? Oo, pang-iasat niya, para matanggal yung pinakalo. Ingat-ingat, Empoy! Yun! Mga ganun. Oh, nakita niyo mga ka-wonder, ha? Yun na yun. Sakto lang. Wag ko masyado ibabaon. Mababaw lang. O, mababaw. Yung may dyan. Pwede po bang habang pinupukpok kong ganito, nakatingala ako? Pwede. Ay, mapupukpok ang kamay ko, no? Sunod na lalagyan ng pandikit. Diba? Napakaganda. Alam niyo, nakakatuwa dito, Tatay Philip. Gusto mo na ginagawa mo, kumikita ka pa. Naglilima ka na. Diba? Oo. At saka pinapawisan ka pa. At doon ibabao ng buto ng kalabaw. Tatay Philip, ano po ulit yung nilalagay natin? Ito na yung Carabao bones. Carabao bones? Oo. Buto ng kalabaw. Paano niyo po nalaman ng buto ng kalabaw yan? Ako kumuha eh. Ay, tama naman. Ba't ba tayo nangingialam? Okay, ako. Itatry ko, di ba? Aray! Paano nalalaman yung diamond, tatay? Ako gumagawa yun. May hulmahan siya. May hulmahan. Medyo pa rin ang kote, pero pwede. Aba, Empoy, mukhang pasado naman ang pag-iimbutin nyo ni tatay. Pero I wonder, gaano nga ba katibay ang tadyang ng kalabaw? Sa pagbabalik ng I wonder, gaano nga ba katibay ang tadyang ng kalabaw para gamiting disenyo ng muebles? Ayon sa veterinarya na si Doc Romulo Bernardo, itong structure na to, itong part ng bone na ito, pag nilagay mo dito, it will be sturdy at saka meron bang essence na nire-reflect yung strength ng animals doon sa bones at the same time yun sa furniture. Malaking ambag sa kultura ni Juan ang sining ng pag-iimbute. Kaya ang I Wonder team inilapit si Philip sa Pambansang Komisyon ng Kultura at mga Sining. Isa sa programa ng komisyon ang Assistance for Filipino Artisans o AFA program na nagbibigay suporta sa mga manlilikhang Pilipino gaya ni Philip. Kaya mga ka-wonder, tangkilikin po natin ang sarili nating sining. Tatay Philip, tutuloy na po ako. Salamat po, thank you po. Mga ka-wonder, kung may mga topic po kayo na gustong pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow nyo rin po ang aming mga social media pages. Samahan niyo po kami tuwing linggo ng gabi sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder.
Wonder, I Wonder.